Taong napuan na to ay isang kahanga-hanga. Ang tao napuan na to ay masasabi po nating bayani. Pwede mo ba sila kwentuhan sa inspiration na nakita mo dahil sa parabang may nangyari sa yung hindi kaaya-aya o hindi maganda sa ibang bansa, parang sa tingin ko naging inspiration mo yon para makatulong sa ating mga kababayan. Paano nangyari yon? Paano ka nagkaroon ng ganong puso, Russell, na tulad ng ginawa natin sa evacuation sa Taal, na ikaw talaga naghanap ng paraan kung paano tayo makatulong sa kanila? Kwento-kwentuhan tayo, Russell, kung paano mo nagawa yon. Bali po, nung umuwi ako, meron po akong mga kaibigan na OFW din. Kasama ko po sa isang organisasyon. Tapos, naisip ko, tulungan din natin ang ating mga kababayan dito sa Batangas. So, gumawa ako ng ito nga pong globo, tinatag namin. At napakasarap makatulong hanggang sa umabot na po kami ng Bicol, Cagayan, yung mga binapagyo. Tapos nagsimula kami sa charity. Parang iba ang pakiramdam. Parang yung hindi mo maipaliwanag kapag may inaabutan ka ng yung mga walang-wala talaga nakuha. Tapos yayakapin ka, salamat tutoy, ganyan. Nakakaiyak. Parang hinahanap na rin ang katawan namin. Hanggang ngayon po, tuloy pa yung charity mission namin sa mga may sakit. Talagang naging malaking inspirasyon sa akin yung nangyari. At maraming salamat naman po sa inyo at lagi din po kayo nakaalala sa akin. Salamat po. Alam niyo, mga kabayani, ang sarap pakinggan, no? Yung nangyari kay Russell sa ibang bansa ay ginawa niyang inspiration para po makatulong sa ating mga kababayan. Napakagandang respond po yan ng isang tao sa pangyayaring siya po ay sinubok ng Panginoon. Kaya po mga kabayani, alam mo, kung maririnig at makita ninyo ang puso ni Russell doon, base po sa kanyang mga sinasabi, ang pagmamahal at pagsiservisyo po sa kapwa Pilipino ay hindi po mapantayan. Lalo na po pag narinig ninyo na nagpapasalamat sa inyo ang tao na hindi niyo pakilala na galing sa puso. Talaga tama po ang sinasabi ni Russell, maiiyak po kayo. At yan po mga kabayani, alam mo, marami pong beses na nakita ko yan na minsan po may mga taong natulungan tayo na lalapit na lang sa iyo tulad ng sinabi ni Russell na nagpapasalamat sa iyo tapos sabihin mo sa kanya, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Ang sagot po sa iyo, ako po yung tinulungan ninyo noon na hindi ako pinapansin ng iba pero nung dumating po kayo, ang bilis po ng respond ninyo. Alam mo Russell, alam mo ang mga ganyang tulad mong tao na hindi namimili ng panahon at oras para makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Dapat po mga kabayani, yan po ang quality ng tao na ating pipiliin. Huwag po tayo tumingin doon sa temporary lang pong pinagkakitaan sa eleksyon. After election po, yung pera po na sinasabi kanina ni kapatid na Russell, ay parang hangin lang po yan na dadaan sa inyo. Pero ang serbisyo po na binibigay sa inyo ng ating kapatid Russell, ay habang buhay po yan kasi nasa puso't isipan niya kung paano po siya makatulong sa ating mga kababayan. Pero alam mo Russell, itong kwentuhan natin, sana po may napulot ang ating mga kabayani. Alam mo, kung anong number 1 na pulot ko sa iyo dito, Russell, sa kwentuhan natin. Yung bang naging struggle mo sa buhay, doon sa ibang bansa, ginawa mong inspiration dito sa Pilipinas. Napakagandang respond po yun ng isang tao. Kasi po, tulad mo, hindi mo pinabayaan ang iyong mga kababayan sa Taal, naghanap ka ng mga kataong katuwang mo para makatulong sa pangangailangan nila. Russell, dahil naubusan po tayo ng oras, napakasarap po ng kwentuhan natin, bibigyan po kita ng panahon para po magpasalamat at magbigay payo sa ating mga kabayani OFW. Sa inyo, Sir, salamat po. Salamat po sa pagkakataon na binigay nyo ngayon. At salamat din po sa lahat ng nakakaagapay ko sa bawat charity mission. Na ito nga huli, nakasama namin ang nakasama ako ng OFW. Doon din po sa akin mga kagrupo sa Global Volunteers Organization. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala. Mabuhay po kayo lahat.
Sisilayang magandang umaga, sinusubok ang iyong katatagan at ang dagok ng buhay sa'yo nagpapaalangan. Huwag kang panghinaan, ang Diyos ang iyong kanlungan. Umasa sa'yo ang buong bayan. Huwag kang mawalan ng pag-asa, parating ng panibagong umaga. At sa itaas manalig ka, punasan ng luha, pagkat hindi ka nag-iisa. Di ka dapat na manindim, takot sa dibdib iyong alisin, dahil mayroon sa iyong nakikinig. Handa kang tulungan kahit walang kapalit. Huwag kang mawalan ng pag-asa, parating ng panibagong umaga. At sa itaas manalig ka, punasan ng luha, pagkat hindi ka nag-iisa. Huwag kang mawalan ng pag-asa, parating ng panibagong umaga. At sa itaas manalig ka, punasan ng luha, dahil hindi ka nag-iisa. Di ka nag-iisa. may dala kami sa inyo konting tulong po. Papasko po. Mula sa Globo po. Papasko sa inyo. Makakatulong din sa inyo.
naririnig, hinanaing sa barong-barong. Dahil palasyo nila'y may matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na tiyan. Di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Oh, gawing langit ang mundo. Wala silang pakiramdam sa nangyayaring kaguluhan. Basta mabulsa lang nila ang kaban ng ating bayan. Wala silang pakiramdam magkaroon man ng digmaan. Kapangyarihan na nilang gawin tayong tau-tauhan. Ikaw ba? Nadarama mo ba ito? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Maraming salamat po sa mga tumulong lalo na sa MCVO group. Maraming salamat sa iyo kundi dahil sa iyo hindi kami makakasama. Yan po yung kasama ko umiiyak. Maraming salamat po. Hindi po namin kayo makakalimutan. Maraming salamat po. On the way po kami papuntang embassy. Yan po mga gamit namin. Kahit mga plastic lang. Dinala na po namin. Thank you po. Nakauwi na po ako. Thank you so much po sa mabilis na aksyon. Sir Aranyes. Father Monching at saka yung mga kasama niya sa simbahan. Of course, leader ng Karapi, Kunsihal, Russell. Donate na mga partyano, sa mga nag-donate na mga mabubuting loob. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ay hindi makakalimutan. Base po sa kwento ng ating kapatid Russell, alam mo, napakahirap po. Kung makikita niyo po ang kanilang pamumuhay, makikita niyo po ang kanilang ginagawa sa ibang bansa. Ito po ang katotohanan dito. Bakit andyan sila sa ibang bansa? Dahil pinaglalaban po nila ang karapatan ng kanilang pamilya at pamumuhay ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas.